God is good. God is good. We're back. No. Turn it on. No. Turn it on. No. Turn it on. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law. Sure. Gumagawa ng ganyan, hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Akala ng iba, kapag sikat ka sa internet, pwede mong gawin ang lahat, lalo na kung milyon-milyon ang subscribers mo. Pero sa pagkakataong ito, isang kilalang vlogger ang tila nawala na ng kakampi at pati sariling bansa niya ayaw na sa kanya. Paano umabot sa puntong pati Russia ay hindi na ipinagtanggol ang sarili nilang mamamayan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ito ang kwento ni Vitaly Zdorovetsky, isang content creator na kilala sa kanyang mga prank videos. Pero ang mga biro niya hindi nakakatawa. Sa halip, nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga taong nadaanan niya, lalo na dito sa Pilipinas. Sino nga ba si Vitaly? Si Vitaly ay isang Russian-American YouTuber na may mahigit 10 milyong subscribers. Dati, pinapalakpakan ang mga prank niya. Pero kalaunan ay naging kontrobersyal dahil sa mga ginagawa niyang may halong pananakit at pambabastos. Nito lang, nagtungo siya sa Pilipinas at nagsagawa ng mga video na malinaw na lumabag sa batas. Habang kinukunan ng video ang sarili, nambastos siya ng mga kapwa nating di niya kilala. Sinubukang agawin ang baril ng isang gwardiya at nanakot pa ng matandang babae. May mga eksena pa sa Bonifacio Global City at Boracay na ikinagalit ng maraming Pilipino. Dahil dito, dinakip siya ng mga autoridad at ngayon ay nakakulong. Ayon sa ulat, posibleng umabot ng 2 hanggang 3 taon ang kanyang pagkakakulong habang nililitis pa ang kaso. Kapag napatunayang may sala, mas mahaba pa ang kanyang sentensya. Ano naman ang tugon ng Russia tungkol dito? Sa dami ng nagtatanong kung ano ang gagawin ng Russia sa kaso ni Vitaly, ito ang malinaw na sagot. Yun ay wala silang balak tumulong. Ayon sa opisyal na pahayag ni Ambassador Marat Pavlov ng Russian Embassy sa Pilipinas, dapat daw sumunod sa batas ng Pilipinas ang mga mamamayang Ruso na bumibisita dito. Idinagdag pa niya na hindi dapat tularan ang mga ginagawa ni Vitaly. Sa madaling salita, tinalikuran na siya ng sarili niyang bansa. Hindi siya ipagtatanggol at hindi nila kinukonsinti ang kanyang asal. Bakit ganito katindi ang tugon ng Russia? Sa panahon ngayon, marami ang nagiging sikat sa social media sa pamamagitan ng mga kontrobersyal na content. Pero malinaw ang paninindigan ng Russia na ang kabastusan at pananakot ay hindi dapat ginagawang kasiyahan. Maaaring gusto nilang ipakita na ang pagiging influencer ay may kasamang pananagutan, lalo na kung ikaw ay dayuhan sa ibang bansa. Ngayon, ano na ang mangyayari kay Vitaly? Habang nakakulong siya at humaharap sa kaso, hindi na niya maaasahan ang suporta ng Russia. Wala na ring kredibilidad ang kanyang mga video at bumagsak na ang kanyang reputasyon. Isang tanong na dapat pa nating pag-isipan ay karapat-dapat bang purihin ang content kung ang kapalit nito ay takot at kahihiyan ng iba? Sabi nga ng Russian ambassador dito sa Pilipinas, hindi porket may dala kang passport ng isang bansa ay ibig sabihin na exempt ka na sa mga batas ng lugar na pinuntahan mo. Akala ng iba, pwede silang gumawa ng gusto nila kahit saan sila pumunta dahil iniisip nila na parang may immunity sila at hindi na kailangang sumunod sa batas. Pero mali yan. Ano man ang lahi o pasaporte, maging American man, Russian, Chinese o kahit Korean, pareho lang ang batas ng bansa kung saan ka naroroon. Dapat sundin ang mga alituntunin at batas ng lugar. Nakakainis isipin na kailangang ipaliwanag pa ito sa mga tao. Ngunit ganito nga ang sitwasyon ngayon. May mga tao pa rin na iniisip nila na dahil Amerikano sila o Ruso, hindi na nila kailangang sumunod sa batas. Sadyang maling-mali ito. Talagang kailangang sumunod ang lahat, kahit sino ka pa. At kung lumabag ka, asahan mong papatupadin ang batas sa iyo ng walang palusot. Kaya si Vitaly, yan ang nararanasan niya ngayon dito sa Pilipinas dahil sa hustisya ng ating bansa na walang kinikilingan. Ayon sa Embahada ng Russia,
Nasa 5,000 ang mga Russian na naninirahan dito sa Pilipinas. Malaking bilang iyon. At noong 2014, tinatayang umabot sa 20,000 ang mga Russian turista na bumisita dito. Karamihan sa kanila ay maayos, disiplinado at magalang. Sabi nga ni Ambassador Marat Pavlov, karamihan sa mga Russian dito ay mga pamilyang respetado na sumusunod sa batas at nagpapakita ng paggalang sa lokal na kultura. Ganito rin ang obserbasyon sa Thailand at ibang bansa kung saan maraming Russians dahil sila ay disiplinado at mababait na tao. Hindi sila problema sa mga bansang ito. Hindi lang ito para sa mga Russian, kundi para sa lahat ng turista. Madali lang sundin ang batas at kultura ng bansang iyong binibisita. Hindi ito rocket science. Kung hindi mo kayang respetuhin ang lugar na pupuntahan mo, mas mabuting manatili ka na lang sa bahay. At huwag mong isipin na dahil prank lang ang ginagawa mo, may libreng get out of jail card ka. Hindi ganun ang sistema. Ang mga ginawa ni Vitaly ay mali at may parusa. Ito rin ay kawalang galang sa mga mamamayan na naninirahan ng maayos at sumusunod sa batas. Pero may isang magandang punto si Ambassador Pavlov na sana hindi madiskrimina ang mga Russian turista dahil sa mga nagawang kasalanan ni Vitaly. At sana ay maayos at discreet ang pag-handle ng mga susunod na kaso na kinasasangkutan ng mga Russian dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, malinaw ang pag-condemn nila sa asal ni Vitaly. Hindi nila gusto na ang mga ganoong uri ng pag-uugali ang maging representasyon ng mga Russian dito. Ito ay hindi katanggap-tanggap at labag sa batas. Sino ba naman ang tatanggap sa pang-aabuso at pananakot kahit pa-prank lang daw? Marami ang nagsasabi na kung may mga tao na gumagawa ng mali sa ibang bansa, walang ibang lugar na tutulong sa kanila kung lalabag sila sa batas. Kaya naman, si Vitaly ay isang magandang halimbawa kung saan walang bansa ang aalis para iligtas siya sa kanyang ginawa. Kung sakaling may ibang bansa na gustong ipagtanggol siya, maaaring sabihin nila na hindi makatarungan ang pagkakadakip niya o walang tamang proseso ang ginawa sa kanya. Pero sa totoo lang, wala namang ganun na nangyari. Sa halip, hindi lamang tinanggihan ng Russia ang ginawa ni Vitaly, kundi sinabi pa nilang hindi nila sinusuportahan ang kanyang asal. Gusto nilang ipahiwatig na ang maling ginawa niya ay hindi dapat ikumpara o ikabit sa ibang mga mamamayan nila. Hindi rin naman inaasahan ng mga Pilipino na hahatulan nila ang lahat ng Russians dahil lang sa isang tao. Malinaw na iba ang asal ni Vitaly sa karamihan. Tulad din ng mga Amerikano sa Korea na tinatanggap pa rin ng mga Koreano kahit may ilang mga nagkakamali. Ganito rin ang nangyayari dito sa Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mga pinakamatulungin at magiliw na bansa na nakita ng maraming turista sa buong mundo. Kilala ang Filipino hospitality na talagang kakaiba at walang katulad. Kahit pa may mga insidente tulad ng kay Vitaly, nananatili pa rin ang magandang reputasyon ng ating bansa sa pagtanggap sa mga banyaga. Matalino ang mga Pilipino kaya nakikilala nila na may mga tao talagang masama ang asal. Pero ito ay kakaiba at hindi pangkaraniwan. Hindi ito representasyon ng lahat ng mga turista o mga dayuhan dito. Sa katunayan, karamihan sa mga pumupunta sa Pilipinas ay nasisiyahan at nag-e-enjoy. Lumalago pa ang bilang ng mga turista taon-taon bago pa man dumating ang pandemya ng COVID-19. Bagamat naapektuhan ng pandemya ang turismo, unti-unti namang bumabalik ang sigla nito. Marami pa rin ang gustong bumisita sa Pilipinas dahil gusto nilang makita ang ganda ng bansa at maranasan ang mainit na pagtanggap ng mga tao dito. Sila ay mga turistang magalang at sumusuporta sa lokal na kultura. Para sa mga plano pang bumisita sa Pilipinas, magandang paalala na maging mabuting bisita. Ipakita ang respeto sa mga tao at sundin ang mga patakaran. Sa ganitong paraan, mapapawi ang mga negatibong karanasan tulad ng sa kaso ni Vitaly. Isa pa, ang pinaka-epektibong paraan para labanan ang maling asal ni Vitaly ay ang pagpapakita ng kabutihan. Kapag marami ang mga turista na naging mabuting halimbawa, mas magiging maganda ang imahe ng bansa. Sa pagtatapos, mahalagang tandaan na kahit saan man tayo naroroon sa mundo, may mga panuntunan at batas na kailangang sundin. Walang sino man ang exempted dahil lang sa kanilang lahi o passport.
Ang ginawa ni Vitali ay malinaw na mali at hindi dapat gawing halimbawa. Pero hindi rin dapat husgahan ang buong grupo dahil sa iisang tao lamang. Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging bukas at magiliw sa mga bisita. Kaya dapat nating ipagpatuloy ang pagpapakita ng respeto sa kultura at batas ng bansa. Ang pagbisita sa isang lugar ay hindi lang tungkol sa pag-enjoy, kundi pati na rin sa pagiging responsable at maayos na bisita. Para sa akin, ang mga ganitong pangyayari ay paalala na ang respeto at disiplina ang susi para mapanatili ang magandang samahan sa pagitan ng mga turista at mga lokal. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat, lalo na sa mga gustong bumisita sa ibang bansa. Ikaw, ano ang opinyon mo? Sa tingin mo ba, paano natin mas mapapabuti ang pakikitungo ng mga turista sa Pilipinas? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.